Pilipino. Bakit? I am born and raised from Cotabato. Anak ng Maguindanao. Nag-aral ng Davao. Nasubukan ang Maranya, ang peaceful na lugar ng Davao. Yung eskwelahan ko, malapit kami ng sementeryo. Mag-duty ako ng gabi o uuwi ng madaling araw. Buhay akong nakakarating at buhay akong babalik. Nasubukan ko. Nung nag-move ako sa Manila in 2007, in Taguig, na-hold up ako ng 3 pula yung mata, dilang yung mata. Adik na. Adik, yes. Tinurukan ako ng kutsilyo. This is a true story and it's been blattered sa police precinct sa Taguig. Usong-uso ang adik kahit saan. Nung nireport ko sa police, anong sabi? Dapat ba hindi mo hinabol? Nakuha mo yung bag mo pero muntik kang mamatay. Yun yung rason nila. Bakit ko hinabol yung adik? Luckily, nag-aral naman ako ng martial arts. May idea ko how to do the self-defense. Pero hindi dapat yun pinag-aano kasi kaya nga self-defense siya eh. So yung sagot pa lang na dapat binigay mo, that means they are in favor. Okay lang, adik yan eh. Parang pag pinatay, okay lang. Oo, okay lang. Adik yan eh, nangyari na. Pero nung dumating si Tatay Digong, kinakampanya pa lang niya, anong sabi niya? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Naging memes, naging slogan, which is alam ng mundo. Yes. Pinaglaban niya. Tapos sasabihin, hindi nag-warning. May warning ang gobyerno nung umupo siya. Tapos yung natukhang sasabihin biglaan, gawa-gawa. Saan? Paano? The number of killings, imagine. Noong 2009, una akong umalis ng Pilipinas, pumunta ako ng China at the age of 20. After nun, nangyari ang Maguindanao Massacre. May nangyari ba sa 200 plus na? Wala. Pinatay ng Maguindanao Massacre. Umabot ng ICC? May narinig kayong umabot ng international? Wala. Nung dumating ako ng China, anong sabi na amo ko? Philippines, too much